Good afternoon, teachers! And I am imitator Jenny. And I am sidekick Sean. And we are here to introduce to you our arts and crafts. Teacher Sean, ano ba tong makukulay na bagay sa aking magkabilang side? Sobrang ganda naman dito. Teacher Jenny, ngayon nakikita natin sa ating kaliwa, kanan ay ang ating mga nagagandahang arts and craft. Ito po ay ginagamit natin bilang teaching style at pang-decoration. Teacher Jenny, paano at saan naman po gawa ang ating mga arts and crafts? Simple lang yan. Gawa lamang ito sa paper. Paper! Siyempre, hindi lang paper. Dapat makukulay. Colorful paper. Siyempre, kailangan din ng scissors, panggupit. At mga karton at mga recyclable materials na pwede makuha natin sa mga bahay or mga kung saan or sa school na hindi na ginagamit, pwede natin gamitin at gagawa tayo ng mga makukulay na arts and crafts. So, Teacher Sean, why do we need to make an arts and crafts? Bakit kailangan ba natin gumawa ng arts and crafts? Ayan, kailangan natin gumawa ng arts and craft, kagaya ng sinabi ko kanina. Ito ay ginagamit po natin bilang teaching style at pwede rin po natin itong gamiting decoration sa ating room decoration. Katulad po ng ginawa naming nursery kinder upang madagdagan po ang decoration namin sa aming room. At higit sa lahat, ang pinaka-purpose po nito ay ang ating arts and craft ay ang teaching style po. Dahil po pag unique ang arts and craft mo, mas maaakit sa iyo ang mga bata, di ba? Yes, tama. Ayan, at doon po, teacher, doon po natin ginagamit ang ating mga arts and craft. O, ano pang inaantay natin? Ipakita na natin sa kanila ang ating mga arts and crafts. And remember po, ang ating arts and crafts ay hango po sa ating Discovery 1 to Discovery 5. Ano pang inaantay natin? Let's welcome our teachers. For our Discovery 1, hinango po namin to sa Grand Piece or the bidding of 5,000. Siyempre, gumawa po kami ng mga arts and crafts na mayroong mga bread and fish. O, pakita natin mga teachers ang mga basket at mga bread na ginawa natin. Ipakita natin sa ating mga kapwa teachers ang ating arts and crafts. Ito po ay story na kung saan ang bata po ay may dalang 5 tinapay at 2 isda. At ipinag-pray po ito ng ating Panginoon at ito po ay dumami at nakakain po ang mga libo-libong mga tao. Ayan po ang ating arts and craft para sa ating feeding the 5,000. Ayan, kita naman po, ito po ay gawa sa mga papel lamang, yung mga basket at mga may stick and then carton po. And then, that is our arts and crafts from Discovery 1. Ayan, ngayon naman po, dadako na tayo sa ating Discovery number 2, which is God Use Children. Dito po sa ating arts and craft, gumawa po kami ng mundo na kasama ang mga bata. At dito po, ang aming pong gawa ay gawa lamang po sa bilao. Biluin niyo po yun. Gamit po sa recycle, ginawa po naming magandang arts and craft. Ayun po ang ginawa namin sa bilao at binalutan po namin ito ng makukulay na papel. At ginupit po namin ang makukulay na papel bilang maging mundo at dinikit po namin ito sa bilao. At sa mga bata naman, teachers, hindi naman po natin kailangan ng printed, di ba? So, ginawa po namin maganda at creative ang aming arts and craft. At ito po ay gawang kamay lamang po dahil pinapakita po natin dito ang ating creativeness. Ayan, teacher, ang ganda ng ating arts and craft. At yan naman po ang aming arts and craft sa Discovery number 2. At dako na po tayo sa ating Discovery number 3. Jesus heals the paralytic. At para po sa ating arts and crafts, para po mas mapaliwanag at mas kwento po natin sa mga bata ang Jesus heals the paralytic, we use po na malalaking carton, may small, medium, and large. Para po mas mapakita natin sa mga bata o maikwento sa mga bata kung paano ba pinagaling ng ating Panginoon ang isang paralitiko. Ganon din po sa mga bubong, andun po yung mga friends ng isang taong nagkasakit kung saan tinulungan nito ang kanilang kaibigan upang mailapit sa ating Panginoong Jesus. Ayan po ang ating arts and crafts. Simple lang po yan. Gumamit lang po kami ng mga recyclable materials. Ayan po ang ating arts and crafts from Discovery number 3. Ayan, tapos na tayo sa 1, 2, 3. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating Discovery number 4, which is Listening to God's Voice o God Called Samuel. Dito po, gumawa po kami ng arts and craft na malalaking tenga bilang silbing pakikinig ni Samuel sa boses
ng ating Panginoon. At dito po, gumawa rin po kami ng telepono na sumisimbolo sa pagtawag ni Jesus kay Samuel. Diba? Ginagamit po natin ang telepono bilang pantawag. Kaya ginawa po namin ito bilang simbolo sa pagtawag ng ating Panginoon kay Samuel. Ayan, teacher. At ito po ay gawa lamang po sa cardboard, sa colored paper, sa recycled material, sa fairy lights upang umilaw, at sa makukulay na papel na ating ginupit. Ayan, maraming salamat, teacher. And last but not the least, our discovery number 5, God used the little shepherd. Ito po ay hinamon namin sa story ni David and Goliath. Ipakikita natin, teachers, ang ating arts and crafts from David and Goliath. Siyempre, gumawa po kami ng arts and crafts na mga mini slingshot na kung saan ito po ay ginamit ni David upang matalo si Goliath. Siyempre, kung merong David, meron din Goliath kung saan pinugutan ng ulo ni David si Goliath. Ito po ang ating arts and crafts para po kay Goliath. And the little slingshot and the armor. Iyan po, pakita po natin, teachers, ang ating arts and crafts. Simple lang po yan. Ginabitan po namin ng mga makukulay na bagay, ng paper, at pininturahan po namin para po mas magandang tignan. Ayan po. Thank you, teachers. And yan po ang aming arts and crafts from our Discovery 1, 2, 3, 4, and 5. And nawa po marami po kayong natutunan sa aming arts and crafts. Tandaan po natin, kung kaya po namin, mas kaya niyo po. Yun lamang po at maraming salamat.